Makakaranas ba ang Pilipinas ngayong taon ng isa pang super typhoon na kasing lakas ni Yolanda? Isang mapangwasak na lindol tulad ng The Big One? O isang malakas na volcanic eruption na may kakayahang gambalain ang temperatura ng buong mundo? Dahil nga sa geographical location ng bansa, ang mga senaryong ito ay malabong hindi mangyari. Sa atunayan, sa daan-daang mga bansa, ang Pilipinas ay nag-rank bilang pinaka-vulnerable na bansa sa mundo. Ito ay ayon sa kamakailang survey ng World Risk Index. Ngunit, bago natin talakayin ang mga nagbabagyang kalamidad na maaaring makaapekto sa bansa ngayong taon, tingnan muna natin ang mas mabuti kung paano itinakda ng geography ng bansa ang kapalaran nito. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang Pilipinas, isang arkipelago ng nakamamanghang kagandahan, ay minarkahan din ng mapanganib na posisyon ito sa kaibuturan ng Pacific Ring of Fire, isang volatile region na kilalang-kilala dahil sa walang tigil na volcanic activity at matinding lagay ng panahon. Ang rehiyong ito, nakilala rin bilang Circum-Pacific Belt, ay may lawak na halos 40,000 kilometers at ang bansa ay nakapwesto mismo sa loob nito, sa crosshair ng pinakakakilakilabot na puwersa ng kalikasan. Napapalibutan ng malalawak na kontinente at malalalim na mga ocean trench, ang Ring of Fire ay angkop na pangalan para sa volatile o pabago-bagong nature nito. Ang rehiyong ito ang lumilikha ng karamihan sa mga lindol sa mundo, kabilang ang ilan sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan. Bilang patunay kung gaano kapanganib ang rehiyong ito, tahanan ito ng humigit kumulang 75% ng mga aktibong bulkan sa planeta. Ang init na mililikha ng mga bulkang ito ay nagpapainit sa paligid at kapag sinamahan ng tropikal na tubig ng Pasipiko, lumilikha ito ng perpektong kondisyon para sa pagbuo ng bagyo. Hanggat nananatiling aktibo ang Pacific Ring of Fire, ang mga bansa sa bahaging ito ng mundo ay patuloy na magiging natural hotspot para sa mga bagyo. Ngayon, palakayin na natin ng mas malalim ang mga potensyal na sakuna na maaaring harapin ng Pilipinas ngayong taon.